Welcome back po sa Men of Light. Nandito pa rin po tayo with Father Deo Galang. Ako po yun. Brother Willie Suarez and Brother Kenneth Alde. Ang ating gospel from Luke chapter 5, 1 to 11. When our nets are empty. Ito po yung title ng ating episode. Pwede po kayang maranasan natin ang ating ebanghelyo bilang isang malaking milagro. Kung minsan nga, ang tawag po dito sa gospel na ito ay the miraculous catch. Dahil ang focus at madalas po sa ating mga panalangin ay ang ating mga lambat na walang laman ay sana'y umapaw, siksik, liglig at tumaapaw na isda. At marami tayong may mahuhuli at may uwi. Ito yung milagro siguro sa marami sa atin. Pero I would like to propose that there's also a deeper miracle that happened here. Kasi parang gusto ko lang itanong yung typical na, so what? No? So what kung maraming isda yung nauli mo? So what kung marami kang nabentang isda? So what kung busog na busog kayong kumain ngayong gabi? Pero you're the same wretched person. Parang you're the same person and tomorrow you will go back with empty nets na naman. Diba? So what kung minsan kasi yung milagrong inisip natin yung lalaki yung bahay, tataas yung sweldo, tataas yung pwesto natin sa kumpanya, dadami yung ating ari-arian. Yan yung mga milagrong inisip natin Pero para sa akin ano ngayon kung lumaki yung bahay mo? Ano ngayon kung maraming maganda sasakyan mo pero yung ugali mo pareho pa rin? Palagay ko walang milagro dun Right. I mean, meron sigurong tinatawag na economic affluence or merong tinatawag na prosperity, no? But that is not enough for us, no? For us Christians to call this as ultimately a miracle from God, no? Parang hindi pa rin ganap at hindi pa rin sapat. Sa sitwasyon, ni Peter for example, ang aking pangunawa si Peter ay hindi ordinaryong mangingisda lamang, kung hindi siya ang may-ari nung bangka na kanilang ginagamit. Kumbaga, siya ay entrepreneur. No? So, maluwag-luwag siguro ang kanyang buhay. Pero merong naganap doon sa yugtong ito sa buhay ni Peter na hindi lang yung kanyang material affluence ang nadagdagan, kung hindi bigla niyang naalala, hindi ako karapat-dapat na nandirito sa presensya ng taong ito dahil siya'y banal at ako'y makasalanan. Kaya meron siyang sinabing, lumayo ka sa akin, Panginoon, ako'y makasalanan. Hindi na niya naalala yung, wow, Panginoon, big time, ang dami naming huli. Oo. Ang biglang pumasok sa kanya yung kanyang pagiging marupok. Gamitin ko na ang salitang makasalanan. Yes. I think this is where we are driving at. Kung maari kong ipihit naman sa buhay pamilya, alam po ninyo bilang isang padre de pamilya, napakasaya ng meron kang naiuuwi na biyaya sa iyong sa mga mahal sa buhay. When you are able to meet the basic needs of your family. But there are times na wala kang mailabas, wala kang maibigay sa kanila, kinakapos. Doon ko nakikita ang kahalagan ng isang pamilya. Dahil maaring ako'y tatay at ako'y uuwi ng bawas, kulang ang sweldo, hindi sapat ang sweldo. Pero pagdating ko sa bahay, na doon yung aking may bahay, ang aking mga anak, welcoming me, no matter if wala akong pasalubong o wala akong maipantutumbas sa kanilang pangangailangan. That there also is the presence of God, because doon sa pagmamahal na ipinamamahala sa akin, nandoon ang presensya ng Panginoon. Para bang ako'y napupuno ang lambat ng aking buhay dahil doon sa yon, sa bagay na yon. Siguro'y ganon din. At kapag mamalas mo ang mga bagay na ganon, sometimes sa iyong pag-iisa ay naiisip mo, bakit ko kaya nagawa yung pagkakamaling iyon sa nakalipas? At para bang sising-sisikal, let us say,
medyo nakapagsinungaling ka kay Mrs., bawas sa sweldo mo dahil sasabihin mo, may Overtime. namatay sa kumpanya. Overtime, oo. Yung pala, nag-inuman kayo, no? It leads you to reflect. At katulad din ni Peter, parang nasasabi mong, hindi ako karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Mhm. And with the head bowed, Yes. you learn to embrace the Lord Mhm. Mhm. and your need of Him. Yes. Doon yung milagro talaga. Yung milagro hindi po nangyari nung halos mapunit Mawasak, na, no? mapunit na ang mga lambat, no, sa mga raming isda. Parang yung tunay na milagro nung lumuhod si Pedro. And he realized his unworthiness. And he realized the true emptiness is not in the nets, but in his heart and in his person. Nalaman ni Pedro, hindi ang tunay na parang walang laman, hindi lang yung yung lambat. Yung tunay na milagro doon, nakita ni Pedro yung kalooban niya, wala ring laman. It's empty inside. No? And when he said, Lord, I'm not worthy, his own sinfulness makes him an empty person. Alam niyo po, ang kasalanan, ang isang bunga ng kasalanan, it gives us emptiness. In spite of all that we have gained. And then I'm sure, wag po tayong matakot sa mga taong makasalanan na kung minsan, ba't sila, lalaki ng bahay nila, ang gagara ng mga sasakyan nila, ang dami nilang bodyguard. With this insight to human nature, no, sa nakita natin kay Pedro, he even saw a distinct contrast of a net experience of an overflowing ng net almost, yung parang at a breaking point. And then, ang contrast dito ay nakita ng emptiness naman ni Pedro. Una, pinag-uusapan na empty yung yung nets. And then, here we are already realizing the emptiness in the heart and the life of Peter. No? And then, yung second miracle po siguro, the first miracle is the recognizing the emptiness in Peter's heart. Yes. And then the second miracle is recognizing that here is someone who can fill up that emptiness. Amen. Amen. Yeah. Kaya nga po 'di ba sa last Ganda nun. sa bandang huli po ng gospel is and they left their abandoned everything. abundant nets to follow Jesus. Yes. Parang hindi sila parang nag-celebrate. Maraming isda! Daming isda! Pero ang tunay na celebration we were filled. Yung ganda ng punto ni Brother Kenneth, yung ating parang pagkawalan ng ating laman ng ating kalooban, the emptiness inside was filled by the love and mercy of Jesus. There is a reward that I see. May gantimpala. Kapag tayo'y natututong emptying ourselves and recognizing who Jesus is sa ating buhay, merong gantimpala Mhm. Hindi ba ginawa silang mangingisda ng mga tao? Amen. Meron pa bang higit na gaganda na mapabilang ka sa mga lingkod ng Panginoon? Mapabilang ka dun sa mga inuutusan niya at sinasabing, puntahan mo ito, gawin mo iyon. For me, as a layman, yun ay isang napakahalagang bahagi ng aking buhay pananampalataya. Ang maituring na lingkod ng Panginoon. It's not because of recognition or anything, kundi yun na ang that is the reward itself na mabilang kang lingkod at hopefully sugo ng Panginoon. Amen. Kaya parang nagiging malinaw po yung punto natin ngayon. Ang tunay na milagro, wala sa isda, wala sa maapaw na isda sa mga lambat. Ang tunay na milagro ay nandun sa kalooban na nakitang walang laman at pinuno ni Jesus. At ang kalawang milagrong nakikita rin ho natin ay yung from fishermen or fishermen to fisher of men. Yung parang nakita nila ang mission nila sa buhay. Nakita nila it's not enough to earn more, to work more, to gain more, to build more, but the call is the mission from within us. Noon po, nagbibigay kami ng seminar ng stages in life. No? Meron daw punto sa buhay natin, nagkakaroon tayo ng midlife crisis.
Hindi naman dahil may problema tayo o there's something wrong in our life. Kaya daw may midlife crisis. No? It does not matter. Wala po sa 80 divided by 240 is midlife crisis. Hindi po Pag dumadating ka sa buhay mo, ang dami mo nang ginawa, ang dami mo ng achievement, natapos ka na ng college, o may trabaho ka na, may pamilya, parang empty pa rin. Yun yung crisis ng in the middle of our life, in the middle of our own experience of fishing, we are pushed to the next level of our mission. From being fishermen, we are pushed na humayo kayo sa inyong misyon. Kuminsan nasa kalooban po yan. No? Unless you really face it and respond to it, you will never be fulfilled and at peace. Ito po yung karanasan ng mga disciples. There was a turnaround. Ang tunay na milagro, yung pagbabago ng kalooban. Ang puso nila ay nahuli sa lambat ng pagmamahal ng Diyos. And they allowed themselves to follow Jesus. They did not end up as fishermen. No? They ended up serving the Lord in a bigger kingdom. At sana maranasan po natin ang milagrong ito sa ating buhay. Panawagan na ang ating ebanghelyo when our nets are empty. Magbabalik po ang Men of Light for our text messages, for our prayer, and for our assignment.